Hello! Continuation is akong vlog gani ha. Kay ganihang manggod hapit na siya maabot 10 minutes unya kung more than 10 minutes dili na siya ma-upload. Ganiha wala ko nakadayon og makeup. So ako na lang baton karon. Anyway, flexing my eyeglasses nga since 2015 pa alive and kicking pa until now. I just wanna share nga kanidaing BLK nagataong giingon ganiha nga nakit-an ako kuyog sa usa ka lipstick nga nalata na lang, natunaw na lang yung ginagamit. Nindot kay siya sa tanan. Oh my god. Oo. Ang nakanindot niya is after ni mo siya ibutang mo dry siya. So kung moinom ka, dili siya dali makuha, dili siya basta-basta makuha. So Ginoo kanindot ndi aning BLK. So karon anyway ang ending naghana kay kog lipstick diri sa akong table na kay BLK ug naa koy katong Sunnies unya didto sa akong makeup kit nga naa sa akong bag na ako'y duha ka BYS. So naproblema na ko karon unsaon ako ni sila paghurot. Unahon lang na ko hurot ang katong 2020 pa nako napalit katong kuan. I think katong BYS, usa ka BYS nga nasa akong makeup kit 2020 pa to. Kani sadya 2020 pa. I just really hope na dili madaot akong lips. Kay one of the reasons why I stopped using lipstick is that nisamot kabati akong lips. Supposedly manggod ang lips is made up of tissues na siya, dili muscles. So ang lips dapat siya soft. But I don't know, my lips is not soft. It's like it's as hard as muscles and it's not pink pa gyud. Nursing man ko no, and then when I was a nursing student gidiscuss na sa mong teacher, if I remember it correctly, nga ang lips kay tissues dapat nya ko kay hard man siya, so maybe it's not. So I decided nga di na lang ko mag lipstick kay musamod kabati akong lips. Kay my lips sad is not naturally pink, may pagkakuan siya, may pagka-violet. So I think na-repair gyud ang akong lips kay ni hunong ko butang og lipstick. But now nga naadyo ko yung mga lipstick nga hotononon og gamit, I have no choice but to put lipstick. But siguro para malikayan ang adverse effects sa lipstick, dapat gyud lip balm first and then lipstick. And then before ko matulog dapat gyud nako i-wash. Ana na lang siguro sa So, karon sad ang akong eyeliner na hinumbura na sad. Diba nakapalit ko eyeliner, katuog ko na ko eyeliner. So nana ko'y tulo ka eyeliner karon. Ang usa kaning stamp na eyeliner na Says Lady na palit na ko mga 2022, and then na ako'y duha ka eyeliner sa akong bag. Oh my god. Ang usa katong bag-o na kong napalit kaya nakalimot ko nga napadi ko eyeliner. Ug ang katong usa katong 2020 pa nako napalit. So all in all I have 3 eyeliners. Na oversupply na. And then lip balm na ko'y duha, usa sa akong bag ug usa sa diri sa akong table. Siya ro bili ka mo gwapa. Anyway, usa sa mga habit na ko is tan-aw na ko ang memory sa Facebook. And then for today, ang memory nga ni-reflect sa akong Facebook memories is katong ibalhin ko from UC to Southwest. Nag-post di ay ko before, i-post na ko ang akong ID sa UC. Sayang nga sa akong ID, kay cute ang ko sa akong ID. Nafiyo to na ko i-surrender na. Anyway, grabe ka itong mga panahon na kay katujud ko itong one Thursday afternoon, di ko kalimot. Nagsakay kong jeep, padung ko uli. Diya na ko dapit sa ibabaw, Mandawi City. Ako na lang nahabilin sa jeep. Inidtulog ko. Na ako'y chance na magmuni-muni kay solemn kay ako na lang nahabilin sa jeep.
dito ko naka-decide na mabalhin og eskwelahan eh. Ato nga time nga na pag ito akong friend nga lisod na ko na mobalhin kay naa nami sa usa ka university nga mura na lang tong University of Last Hope. Kay kung dili mi ato nga university, murag lesser ida among chance nga lawyer. Pero ato nga time determined jud ko mobalhin nga ana na lang ko sa magalingon na ako na lang jud maning kamot. Basta lang ma-eligible lang gid ko for the bar. Tuod pa man balhin gid ko. I encounter judgments. Na iniingon ako nga dili ko na ko ka-move on sa akong first law school maong sigaw balhin-balhin. Well, sakto sa siya. Lisod gyud i-move on sa akong first law school kay I had the best experience. And if I were to study law school again, I will really choose that law school gyud. The best. Kapi ang camaraderie, minut kay training, makaingon ko na mao na to akong best student life dito. Anyway, my point is mula pa ra gyud ang tanan, grabe mura ra kog namilok, and here I am right now talking to you. But years ago I was a struggling, as in very struggling gyud nga law student. As in financially struggle gyud. Pinaka-struggle gyud katong dito 4th year na ko. Nga maabot ko sa point nga ma-absent lang ko kayo ano kay kaplite. Or kung naman ko'y kaplite, 20 na lang yun ang extra na akong kwarta niya. Adto pag ko magtuon sa kantin niya. Sa kantin daghan kay pagkaon. Gutom kayo. Yun. Pero nganong dito sa kantin magtuon kay dito po sa library perting pagkatugnawa, perting pagkamingawa. At least sa kantin mura bitaw dili ko mabore kay at least na bitaw yung noises from other people, di kay ko alone. So to ko dito niya ako extra kwarta 20 na lang igo ra gid ipalit og binignit. Nya lami pa ta kay ikaw og lain sa 20 na man lang sobra sa akong kwarta. Kuyaw lagi kay iguli kay just Ginoo ko mawad-an yung piso akong sensiyo na. Anak lagi ko mupliti kanang hapit na ko manaog. Okay, madaot niya di ko marifanan. Pero di kita kausa. Sorry, dude. I'm not proud of this, ha. Nakapamukong gintawon ko. Mukong means wa ni pliti. I'm so sorry to that driver. What should good choice at mga time. Pero I know it's not an excuse, good. So to that driver, I really hope God, I'm sorry for my sin, and please bless that driver, right? Nakadyo kayo utang nga nga plite. Ato nga plite. So, ay, embarrassing, but it happened. See, mulabay ra gyud ay ang mga pagsubok. Sumala pa sa kanta. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Hapit na sa 10 minutes. See you in my next vlog.